how to use itong UPS or tinatawag na uninterruptible power supply. Ay meron na siyang battery built-in na kung saan pag nawalan ng kuryente po sa inyong lugar ay patuloy pa rin na meron kayong connection. So yun ang susubukan natin ngayon. Bali, ang gagawin ko po mga idol ay tatanggalin ko na tong adapter niya. So ito yung 12 volts din. 12 volts, so kasi makikita nyo naman dito sa kanyang likuran ng kanyang output ay nasa 12 volts. And same lang po dito sa UPS na ito. Yan. So ito yung makikita nyo rin sa yellow basket ko kung gusto nyo rin to at gagamitin nyo sa inyong modem. So ang gagawin natin dito ay tatanggalin na natin tong original na saksakan niya at papalitan na po natin. So ito mga idol, tatanggalin nyo na to. Hindi nyo na to gagamitin o baka may iba pa kayong bagay na pwedeng paggamitan. Ayan, so tatabi na natin yan. Ang gagamitin na lang natin ito ay ito na. Kahit mawala ng kuryente, mag-brownout out sa inyong lugar, hindi po mamamatay yung inyong modem. So patuloy pa rin kayong makakagamit ng internet. Ganito lang po siya ini-install mga idol. So dito sa dalawa, makikita nyo naman po ay magkaiba naman. So ang output din ito ay 12 volts. Na makikita nyo rito. So ibig sabihin compatible sa mga modem kasi mga 12 volts ang talaga naman lahat ng mga modem. So, sa kabila naman mga idol, ito yung plug. So ito yung sinasaksak sa 220 volts doon sa kanyang socket. Ayan. Kasi siya nakisakit yung socket kasi medyo lumat-lumat na yan. So ito yung sinasaksak dito sa socket. Ayan, saksak natin. Ayan mga idol, nakasaksak na po siya yung ating UPS. And next naman, itong kanyang para sa 12 volts. So simple lang din mga idol, ilalagay lang natin dito sa likod. Ayan, so magkasakto lang naman yan, magkasukat. At saka makikita nyo naman mga idol ay naka-open na po, naka-green na po siya. And mamaya po isusubukan natin kahit natanggalin natin yung saksakan kung hindi mamamatay yung ating internet. So kagandaan nito mga idol, kahit hindi mo na bunutin. Yan. Kasi design naman siya dyan pang 24/7 na yan na lang nakasaksak. Naka-automatic siya talaga siya mga idol naka-design. Ngayon pagka nawala ng kuryente, na-detect niya na wala ng kuryente, ang gagamitin naman niya ay battery. So meron siyang overcharge protection. At pag nawala na rin yung kuryente, ang mangyayari is gagana yung battery. So meaning to say, habang nakasaksak po yan, ipo-full charge na yung battery nito na nagsusupply dito. Ngayon, pagka full charge na yung battery na ito, mag-stop na yung battery for charging at automatic madidirekta na siya doon sa 220 volts. So mangyayari, pag nawala ng 220 volts or nawala ng kuryente sa inyong lugar, still, meron pa rin po kayong internet na magagamit. Ngayon, susubukan naman natin, tatanggalin natin yung saksakan kung hindi ba mamamatay yung modem. Try natin mga idol. Kung nawala na ng kuryente, tanggalin natin saksakan. Ayan. Mapapansin nyo mga idol, hindi po namatay yung modem. So wala na pong nakasaksak dyan. Yung extra niyang saksakan, tinanggal na rin natin. So still, meron pa rin kuryente. Nanonood ng kuryente, sasaksak natin ulit. Ganun pa rin. So yung internet tuloy-tuloy, wala siyang cut. Diretso lang siya. Yun ang kagandahan. O kung kayo ay naka-EPS or naka-automatic transfer switch sa inyong mga bahay, ay hindi po mapuputol yung internet. Yun ang kagandahan. So yun lang mga idol, kung gusto niyo itong mga ganito, napaka-importante itong UPS. Meron siyang built-in battery na sa loob na 12 volts na kaya niyang i-power itong ating mga modems. So any kinds of